So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Doon pa lang, magkaiba na sila ng kwento ni Crisette. Mga kutsero, we don't know who's telling the truth. It's a he said, she said situation. So ngayon, meron kang doubt. Sinong pamilya yan? Ako, mga kutsero, I'm inclined to believe na sa parte ng Zimmerman. Hindi sa parte ni Hanilit. It seems, buong drama na ito ng pag-aaresto kay Rodrigo Duterte ay meron hong na nabotahe sa pamilya mismo ni Rodrigo Duterte. Tingnan natin. Kaya ko lang nalaman ito, mga kutsero, kasi nag-post si Crisette. Ito kasi yung post ni Crisette. Shinare sa akin to eh. On Sian Gasa's claims, o di na-curious agad ako, teka, ano sinabi ni Sian Gasa? Ang pambansang marites. Sabi, may be careful pang sinabi si Crisette. Hindi ro niya kilala si Rodrigo Duterte, etc. O sige, kayo na nakakilala. Walang problema doon. Kaya daw wag paniwalaan kasi gusto lang daw mag-cause ng pagkahati-hati sa mga DDS. Oo. Yun daw ang gustong mangyari. O di tignan na lang natin. Ito kasi yung kwento ni Crisette. Kaya ako na-curious sa kwento ni Sian dahil nabasa ko itong kay Crisette. I know for a fact that it is not true. 2 days before, we already knew. So alam na raw nila na mayroong warrant of arrest na lalabas. Well, in fairness, March 7 nilabas yung warrant eh. So, most probably, it's really possible na meron na silang info doon sa warrant. Kasi March 7 pa eh. March 7 pa siya nilabas eh. PRRD knew because of course, he and his team were told by loyal allies who are working in intel and in the highest ranks of security. Inuna ko kay Crisette kasi, yung kasing kwento ni Sian Gasa, medyo damni. Bakit? Kasi ito ay kinumpirma mismo. Of course, hindi sasabihin ng isang sekretary ng gobyerno na, oo, tama si Christian Gasa. Hindi yun ang hindi sasabihin. Pero, nag-align yung sinabi ni Sian Gasa tsaka nung isang sekretary. Panoorin ngayon natin sinabi ni Sian Gasa. So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Doon pa lang, magkaiba na sila ng kwento ni Crisette. Sa kwento ni Crisette, matagal na raw 2 days before pa lang pumunta ng Hong Kong, alam na raw ng Rodrigo Duterte. Dito sa version ni Sian Gasa, walang nakakaalam. Meron lang mga hugong-hugong na baka maglabas na ng warrant. Hugong-hugong lang. Ngayon, mga kutsero, we don't know who's telling the truth. It's a he said, she said situation. Pero pakinggan natin. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers stating na, I don't know how they call themselves. On my own words na lang, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. On that night, bago sila lumipad, alam na niya. Okay. Technically speaking, it will be very strategic na lumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong, meron tayong event sa Hong Kong. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. Kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh, pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat walang makaalam. So, paano niya nalaman? Kung yung warrant, dapat walang makaalam. Paano niya nalaman? So, definitely, merong mole. May tanim. May tinanim dyan si Digonggong sa office, sa ating gobyerno, kung saan man yan. Kung yan ay tungkol sa ICC, malamang sa DOJ. Or, pwede rin, diretso sa Office of the President. Or sa DFA. O sa PCTC. Kasi DOJ eh. Kung so sa transnational crime. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi ito news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte. Meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Walang naniwala, men. Ako, di naniwala dun. Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun bawal ko banggitin dito Dahil dun sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw, nag-trending social media, na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it.
So kung eto hindi naman masasabi ko totoo yung sinabi ni Sian Gasa, pero alam ko yung website na yun. Politico yung naglabas nun. Si Politico, matagal na yang naglalabas ng mga chismis tungkol sa Marcos administration. Simula na umupo ang Marcos administration, lagi nakakakuha yan ng information. In fact, mga kotsero, sila yung laging nakaka-scoop pagdating sa Marcos administration. For example, yung pagtanggal kay Jaime Bautista at Ivan Uy. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Naalala niyo pa yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado kung meron ba. But we hear mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila Nakakatawa na bakit kayo nagbibigay? Bakit nila sabihin sa special statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Naalala nyo pa yun? On that very day. Tapos pinagbabasir sila. Ang ba kayo? Pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Si Mark Na yun Lopez. pala talaga yung ginagawa nila. They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Wait. So ngayon, mga kotsero, sa kwento nito ni Sian Gasa, malabo pa ang lahat. May idea lang si Digong dahil nakita niya, nabasa niya sa isang news article, natunugan niya na may warrant of arrest. At sumakto naman daw, may event sa Hong Kong. Ako di ako niniwalang sakto yung event. Well, sabihin natin, matagal ng pinlano yun. Let's give him the benefit of the doubt. Sabihin natin, sumakto lang. Tumulak ngayon siya papuntang Hong Kong. If I'm not mistaken, si Attorney Larry Gadon naman, meron siyang dagdag dyan na version sa kwento. Si Attorney Larry Gadon, ang sabi niya, nagpunta ng Hong Kong, pagdating ng Hong Kong, humingi ng tulong para makapasok ng China, makapag-asylum sa China. Hindi pumayag ang China. So, medyo may mga konting pagkakaiba. Pero kasi alam naman natin itong si Sian Gasa, Martes lang naman yan Kaso nga lang, siguro out of 100%, mga 60 to 70% ang sinasabi niya, may basehan sa realidad. Eto na, Mars. May kakapitan ka na. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan The fact na merong sumisingaw na balita, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Yan na yung plot twist. Okay, sige, plot twist. May nakialam na anak, isa sa anak, Okay. stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Okay, doon muna tayo tumigil Kasi mga kotsero, kung babalikan natin yung kwento ni Crisette, ang sabi niya, uuwi raw talaga si Digong. Sabi namin wag muna umuwi. Palipasin na muna para makapag-isip ang legal team. Uuwi lang daw siya. At this point, dito na nagmo-merge yung kwento ni Crisette tsaka nito ni Sian Gasa. So, meron kang legal team na nag-a-advise. Binanggit naman niya, may legal team, di ba? May legal team na nag-a-advise kay Digong na wag uuwi ng Pilipinas. May nagsabi Tapos, sabi, the aid added, may nag-offer ng private plane, may nag-offer sa ibang country muna, may nagsabi dito lang muna siya. Ginawa na namin lahat, nagmakaawa na ang pamilya niya sa kanya. Sabi lang sa amin, let it be, so be it, I want to go home. What could be, magpakamartes din tayo guys. What do you think ang magiging motivation ni Rodrigo Duterte na ipipilit niya yung sarili niyang umuwi? Sabihin natin, may idea na siya sa warrant, pero ipipilit pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Hindi tanga si Digonggo. Let's say, sabihin natin, assuming na tama ang sinasabi ni Sian Gasa, tama ang sinasabi ni Crisette, bakit niya ipipilit na umuwi ng Pilipinas? Do you think it's for family? Kasama niya yung pamilya niya sa Hong Kong Sino bang pamilya niya? Si Hanilet, tsaka si Kitty. Yun na lang natitira niyang pamilya Si Sarah may asawa. Si Baste, hindi ko alam kung anong meron sa buhay nun. Si Pulong may pamilya na. Kasama na niya yung pamilya niya So, nung sinabi ni Crisette, sinong pamilya ang nagmamakaawa? Pamilya ni Hanilet?
o yung Zimmerman. Di ba? Kasi hindi malinaw eh. So ngayon, meron kang doubt. Sinong pamilya yan? Ako, mga kutsero, I'm inclined to believe na sa parte ng Zimmerman. Hindi sa parte ni Hanilit. Let us speculate, guys. Binensyon kasi ni Sian Gak na meron dong anak na nagbigay ng advice na according to my source, sa Marcos administration, walang warrant of arrest. At dito sa anak na ito, nakinig si Rodrigo Roa Duterte. Take note ha, sino bang anak ang kasama niya sa Hong Kong? Pangalawa, sino yung nagsabi na kapag sila ay bumabiyahe, hindi sila sabay ng eroplano? Kasi daw, kapag nahulog ang eroplano, mauubos ang Duterte. Pero para sa akin, mga kutsero, ito yung pinaka-telling. Itong fact na ito. Itong fact. Kung maaalala, nung na-contempt si Zuleika Lopez, merong isang tao na nag-amok. Literal na nag-amok. Ginulo ang Kamara de Representante, ginulo ang Veterans Memorial Hospital. Sa sobrang pag-aamok niya, nakapagsalita pa siya, napapatayin niya ang presidente. Ako, mga kutsero, nagtataka lang ako, nasaan yung galit na yun? Ngayong inaresto yung tatay nila.